Sa paglipas ng mga panahon, marami na ang mga hindi nalalaman ng lipunan. Mga bagay na kung saan hindi nakakarating sa taong bayan, lalong-lalo na sa usaping pampolitika. Masyadong malalim ang usaping pampolitika, ngunit masyadong mababaw lamang ang pagkakaintindi ng tao. Ngayong gabi, ako si Alfred Jan Rendon Avila at kasama ko ang aking mga kagrupo sa special topics na si John Lloyd Paloyo, Jessica Batak at Arvin James Gambito para ilahad ang katotohanan sa likod ng lente. Dahil sa patuloy na pag-unlad ng teknolohiya, marami ng bagay ang kayang maglathalan ng mga katotohanan sa mata ng lipunan. Can you discuss us about the concept of political films? Paano siya ginagawa? Saan ang galing yung kanilang ideas? Oh, Saan ang galing yung kanilang materials? Or No, sir, sort of yung- background? yung bakit sila ginag-purpose ng paggawa nila, kung ano yung political films, kung ano yung distinction ng political films sa ibang films. First, we have to understand that there are two kinds of films. We have the independent film industry, tapos yung mainstream film industry. Okay, if we are going to trace the background for mainstream films, siguro pwede natin matrace yun. Magsisimula tayo from way back regarding Sakay film, directed by Lamberto Avellano. Itong Sakay film na ito, starring Leopoldo Salcedo. If I'm not mistaken, it was early 1930s or early 1940s. Hindi ko lang sure, no? The Sakay film, starring Leopoldo Salcedo, was a political film in the sense that si Sakay, si Macario Sakay, ang isa sa mga huling revolusyonaryo, no? Huling mga sundalo ng revolusyonaryo. Yung film na yun ay ginamit ng mga Amerikano para palabasin na siya yung isang bandit, isang pinsan. So meaning, yung konsepto ng pagiging bayani ni Macario Sakay, inalis nila yun kasi ginawa nilang tulisan, ginawa nilang bandit. So from that particular point of view pa lang, something political na yun. Hanggang sa later on, nagamit na ang pelikula as political. Okay? Isang halimbawa niyan, yung Moises Padilla story. Okay, Moises Padilla, if you will trace again, political siya kasi ginamit naman siyang tool ni Ramon Magsaysay sa kanyang presidential candidacy. No? Although hindi siya directly, pero nakatulong kasi yung pelikula na Moises Padilla para maiangat yung kanyang presidential bid. Pero ang most famous political film, okay, ay yung Ginuhit ng Tadhana, starring Gloria Romero and Luis Gonzalez, which is actually a film about Ferdinand Marcos. Okay, kung paano siya from being a congressman to Senate President hanggang sa yung kanyang pagiging presidente. So, talagang ginamit talaga siya for political reason. In fact, si Marcos ang nakaisip na pwedeng gamitin ng pelikula. Now, if you're going to ask me about political films na merong halong socio-cultural aspect, then ang pinaka-malapit or pinaka-mahusay or pinaka-kilala sa larangan ng social commentary ay walang iba kundi si Lino Broca. Okay, I'm sure narinig nyo na kung anong meron kay Lino Broca kasi almost lahat ng pelikula ni Lino Broca tumatalakay sa socio-political climate nung time na yon. Kasi bukod sa si Lino Broca ay isang theater actor, siya rin ay isang activist. Isa rin siyang political activist. So lahat ng kanyang mga pelikula ay mainstream ang dating, commercial. Okay, hindi siya indie film, commercial siya, pero tumatalakay siya sa mga puntong sosyal. In fact, if merong isang pelikula na naban dito sa Pilipinas,
was the film Ora Pro Nobis na hindi ipinalabas dahil medyo nasagasaan niya yung panunungkulan, yung administrasyon ni President Corazon Aquino. And it was banned. Hindi na yun na ipalabas dito. Sir, yung effects ko ng political films. If you're going to ask again for the effects, no? Kung ang kukunin nating panahon, okay, ang susuyurin nating panahon ay from 70s to 80s up to post-EDSA revolution, malaki epekto kasi halos lahat nun medyo gusto nila, medyo political, particularly the post-EDSA revolution. But doon sa pagitan kasi, sa pagitan nung, if I'm not mistaken, ito, 76 to 84. 76 to 84. Doon sa pagitan na yon, sobra kasi ang pagkaka-screen ng Board of Censors ng Pilipinas, particularly sa movie industry, na hindi ka pwedeng magpalabas ng basta-basta pelikula, lalo na kung ang medyo tinatapakan ay ang administrasyon ng boss. If you're going to ask right now kung kamusta na ba ang political film sa atin, hindi siya mabenta. Kasi hindi na ganun kaanghang katulad ng mga early 70s and 80s. Sir, dun sa, anong masasabi sa statement na politics is regarded as propaganda? Kung film uli ang pag-uusapan natin, yes, propaganda talaga siya. Katulad nga yung sinabi ko sa iyo, iginuhit ng tadhana. Kapag pinag-usapan natin yun, yung kontrobersya ng iginuhit ng tadhana, kapag trinace mo, nung ipapalabas na yung premiere night ng iginuhit ng tadhana, it was in Ferdinand Marcos story. Yung premiere night nun, bago dumating yung gabi, nagkaroon ng temporary restraining order coming from the Supreme Court na pinapa-hold yung screening. If I'm not mistaken, Ferdinand Marcos was already the Senate President during that time. Kalaban niya si Diosdado Macapagal. Sinong nag-utos na pansamantala i-suspend yung screening? Diosdado Macapagal. Meron siyang touch doon. Bakit naisip ni Diosdado Macapagal na medyo i-suspend yung screening? Kasi malaking factor na kapag nakikita mo, okay, nakikita mo, uy, ang galing nito, uy, okay ito, uy, ang ganda ng storya niya. Kahit hindi totoo, remember, ang pelikula ano lang yan, kumbaga may possibility for exaggeration. Okay? Nakita mo, uy, ang galing, uy, ang ganda, uy, ang gwapo. Diba? Nagkakaroon kagad ng puntusyon. Nagkakaroon kagad ng puntusyon sa mga voters. So, it can be used as a propaganda, political propaganda. Ganun lang kasimple yun. Sabi nga ni Marshall McLuhan, the medium is the message. Kahit hindi ka mahusay magsalita, pero maganda yung angulo ng camera, gwapong-gwapo ka, papatok yun sa audience, papatok yun sa voters. Kaya makikita mo, lahat ng mga posters, kailangan gwapo, kailangan maganda yung tsura, kahit hindi marunong, kahit hindi ganun katalino, basta maganda yung angulo, maganda yung itsura, papatok yun sa voters, kasi meron na yun. That's why the medium is the message. Sir, another statement, sir. Political films are one-sided reality or bias. In a way, yes. In a way, yes. Kasi syempre, hindi mo matatakin pangalawa. Sino ba yung gumagawa ng pelikula? At yung gumagawa ng pelikula, ano ba pinaniniwala? So, in a way, yes. Siyang maging bias, hindi mo maiwasan yun. Kasi, siyempre, subject pa rin lang doon sa director. Okay, yung pananaw ng director at ano ang pinaniniwalaan ng director. Kaya, Na-approve ang parole ko. Pwede na ako mag full time sa inyo paglabas ko.
utang. Hindi pwede yan.